Hmm. Okay. Meron pa akong sunod na tanong. Brother Brancha, pwede ba ako mag-ano? Sige, Tanong? go ahead. Ang sunod ko pong tanong ay bakit po doon nung time ni Jesus sa kanyang passion nung siya ay pinako, ay di ba'y kumulog, kumidlat, lumindol, tapos sa templo, ay nahati ang tolda. Ano pong significance noon sa occurrence ng time na yun? Anong ibig sabihin? Yes po, no? Ang significance daw po na according sa mga theologians, ito po ay kung maalala nyo during that time pagkatapos ng kumulog, lumindol nung namatay ang ating Panginoon Kristo, doon marami na convert no? Ito yung pagpapahayag ng ating Diyos, no? Ang Diyos Ama sa mga tao na hindi siya basta-basta na ordinaryong tao ang pinatay nila, no? Dito mo makikita, sabi ng mga theologians, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. Kaya mismo eksakto yun ang pagkamatay pati yung templo, 'di ba, nahati sa gitna. That makes ganun lang kasimple po 'yon, no? Gusto ipahiwatig ng Diyos na ang pinatay nila hindi lang siya basta tao, kundi totoong anak ng Diyos, kapatid. Baka may dadagdag si Bro Junray. Bro Junray, dagdag? Well, sister, significant nun na natupad ang lahat ng nasa kasulatan. No, lahat ng sinabi ng mga propeta na mangyayari to, mangyayari to, mangyayari to, yun napapatunay na yung ipinako nila ay si Kristo. Kaya nga yung ano ba pangalan ng isang Parisiyo na kausap ni Kristo? Si yung ano ba pangalan nun? Brojando? Anong tawag doon? Nicodemo? Nicodemo? Si Nicodemo. Nicodemus. Di ba? Sabi nga ni Nicodemo, siya ang tunay na Kristo. Dahil alam nila yung kasulatan kasi alam nila yung mga hula nung namatay, naglagutan siya ng hininga, lahat ng sinabi sa kasulatan nangyari nung namatay si Kristo. Kaya nasabi ni Nicodemo, siya talaga ang tunay na anak ng Diyos. Isa yun sa conversion ni Nicodemo kung bakit talaga siya na-convert from Judaismo to Kristyanismo. So yun lang naman ang pinaka-significant ng sister kasi sabi nga sa uh, Ezekiel, bro, dyan pakibasa na lang yung Ezekiel 12:38, bro. Kaya sabihin mo sa kanilang ipinapasabi ko, isa man sa mga sinabi ko hindi maantala. Hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. Lahat ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta ay magaganap. Kaya nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng sinabi ng mga propeta naganap. At si Nicodemo lang ang kaisa-isang Hudiyo na naka-alala sa lahat ng sinabi ng mga propeta. At yun ang significance kung bakit naganap lahat ng nangyari sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay malagutan ng hininga, sister. Alright, thank you po. Doon po sa tanong ko kanina, dahil po kami ay nagdadasal gabi-gabi ng deliverance prayer, yung tinatawag na supplemental. Doon sa family, kasi may mention po doon yung member ng pamilya, tulad ng nasabi ko, 3 sa anak ko ay hindi practicing Catholic. Dapat ba sila isama ko sa, i-mention ko yung mga pangalan nila sa aking pagdadasal gabi-gabi? Of course, sister, no, nanay, kahit naman hindi kailangan pa rin silang ipagdasal kahit hindi naman sila gumagawa ng no. Lahat naman dapat isama sa dasal. Pero yung kanina kasi yung sinasabi nating napakahalaga po no, yung pagdi-deliverance, alam mo yung mga deliverance prayer po kasi yan, sisters, una-una magiging effective po yan dapat yun nga no. Dapat lagi siguraduhin po natin, no? Siguraduhin din po natin yung sarili natin is like siguro narinig niyo rin rito na nasa state of grace. Kasi malinaw po sa sinasabi ng Biblia, no?
well, pwede tayo magbigay ng isang talata, although kahit na siguro narinig na rito, from Old Testament to New Testament, mas dinidinig talaga ng panalangin ng mga taong matuwid, no? Ayon sa Biblia po yan, no? So, mas maganda kung magdi-deliverance prayer nyo, no? Yung gagawa po kayo ng ganyan, unang-una, is nasa state of grace po tayo, no? Palagi tayong nag-confess, no? Wala tayong mortal sin, hanggat maaari, Holy Eucharist, Rosaries, at mga sacramentals, no? Lagi tayong nagbo-Bible study, no? Katulad ng punto por punto, isa po yun, no? And then, sa mga prayers natin, isama natin po, very powerful yun. Basta't ako naniniwala po ako doon, experience-wise. Pag matuwid ang isang tao, lalo na yung mga banal, yun nga, pinapakinggan kasi yan, no? Maliwanag po yan sa 5 nga, bro, Santiago chapter 5 nga, brother, 15-16. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakas siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Sandali bro, doon sa 15 muna, ayan, bigyan natin na ano yung 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. No? So, ito po actually, ito yung anointing of the sick, tawagin mo yung mga kaparian, no? Dahil ang mga kaparian natin, siyempre nasa state of grace lagi yan. At palalakasin ng Panginoon. At kung siya nagkasala, patawarin siya sa kanyang kasalanan, yun po ay confession naman, no? Dahil yan doon sa matuwid na panalangin ng kaparian. Tuloy po 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa na panalangin ng taong matuwid. Ayan, letra po no, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Baka kaya hindi pa dinidinig, no, ng panalangin natin, mga kapatid, no? Baka kaya siguro hindi tayo gumagaling sa karamdaman, kaya siguro laging nagkakaproblema, hindi nawawala problema. O baka may mga personal sin pa tayo na hindi natin maalis. Alam niyo po kasi lahat ng mga tao ngayon, no, akala ng mga tao is simple kasalanan lang to. O dahil sa lack of knowledge nga, ngayon sa punto marami na lang natututunan no. Yun nga yung contraceptives lang ng mga mag-asawa, di ba? Yung mga kasalanan pa natin dati, no, nag-live-in lang dati, baka hindi pa nakumpisal. Alam niyo po yung even the 7 deadly sin, even yung occultism natin dati, na marami pa dapat kumpisal po kasi. So isa yon sa pinaka-factor, kaya nga yun ang sinasabi ni Brother Wendell kanina, baka may mga opening din sa atin, no? Yung sa pamilya, which is kayo po kasi bilang pamilya authority po talaga kayo, pwede kayo mag-deliverance. But yun po yung una nating i-advise, dapat po make sure na nasa state of grace sa magdi-deliverance prayer, lalo na authority po kayo, pwede po kayo. Pero make sure nasa state of grace at sana, no, yung pinapanalangin nyo mas effective yun kung makukonvince nyo rin sila na mag-confess. Sana, no, medyo mahirap siya, pero mag-confess, magbalik loob sa Catholic, although sabi niyo hindi na sila Katoliko. Try your best and then isama na rin natin sa prayer natin and make sure na we're state of grace para pakinggan tayo ni Lord, kapatid. Brother Angel. Opo. Brother Angel, ganito Opo. yun. Parang nararamdaman ko na may epekto talaga yung aking dasal kasi alam mo kung bakit. Ayaw magpakita sa akin eh. Yun. So medyo... Ayaw magpakita at saka nagagalit siya na hindi ko alam kung bakit. Pero ako naman po nakikipag-usap na ako po ay maayos ang aking aura. Nagtataka siya bakit daw ako cool na cool. Sabi ko, ba't ako magagalit? So, tate, makatulong ako. Ganun ang sinabi ko. Pero ramdam na ramdam ko sa kanya na siya ay parang nire-retaliate, especially sa kanyang trabaho. Na parang mabigat ang kanyang buhay. Na ang sabi ko lang sa kanya ay sabihin mo sa akin kung anong kaya kong itulong sa iyo. At ang narinig ko lang sa kanya na sinabi niya sa kanyang kapatid, nagtataka daw siya bakit daw ako ay cool na cool.
So sabi ko, palagay ko, nararamdaman na nila kasi nga nagdadasal kami. Ngayon, ang problema ko po, hindi ko sila mahingkayat na bumisita sa akin para ang asawa ko ang mag-deliveran sa kanila. At parang nafe-feel nila na mayroon akong gustong gawin sa kanilang baka hindi nila gusto. Kaya yun po ang kinatatakot ko. Alam mo naman po ang demonyo, alam na alam ang gagawin. Kaya siguro binubulong din sa kanila. So, it is a dilemma on our part as parents. Brother Angel, Brother Opo. Cesar. Good evening po. Okay, ako ang nag-perform ng prayers kasi ng deliverance. Ang nangyari, noong dumating kami galing sa Pilipinas, kasi siya, mayroon siyang third eye. Noong nandito pa kami, bago kami umalis ng Pilipinas, winelcome ko siya rito sa bahay, wala silang nararamdaman kahit ano. Pero patuloy kami nagdadasal. Ngayon, nung umalis kami, umuwi kami, siguro mga after a month or two, ay doon na nagkaroon ng nightmares yung anak niya. Tumawag sa akin, sabi niya, Dad, sabi niya, I see, sabi niya, akala ko pina-close mo na yan, sabi niya, no, sabi niya. Sabi, my friends told me this is a gift. So anyway, ang pinagtataka niya, mayroong mga spirit doon sa labas, punong-puno sa labas ng bahay namin. Tapos sa loob ng bahay, doon nakaipon sa altar. Sabi ko siguro sila yung mga pinagdadasal namin ng mga spirits kasi huminto kami dahil wala na kami. Doon na kami sa Pilipinas. Pero doon patuloy pa rin kami. Yun ang pinagtatakanan niya ngayon. Sabi ko, kailangan mo siguro, sabi ko, magpunfisal. Sabi niya, Dad, convert na daw siya dahil sa marriage. Sabi ko, but you are still a Catholic. You are still the member of the family. Ang pinagtataka ko, nang dumating kami, di nag-umpisa ulit ako ng deliverance sa bahay, ununa akong bahay, kasi sabi niya nga, marami siyang nakikita yung spirito. Ang nangyari sa kanya, nag-react siya, sumakit ang tiyan niya, at tumawag sa akin. Yun, nag-umpisa yung nagagal. Tapos sinabi ko sa kanya, gusto ko, isama kita dito sa papayag ka ba? Pag ako nagtatanong, payag siya kasi alam niya pag nagalit ako matindi. Tapos pero pag si mama niya, siya nagagalit kay mama niya. Yun ang yung nangyayari nga sinasabi ni Ellen. Sorry, late ako sa pagdating kaya hindi ko narinig ko lang yung sinabi mo sa deliverance. Brad, itanong ko lang po, nung kayong nakatira dyan sa bahay, nagdadasal kayo lagi, wala kayong nakikita, tama? Wala. Wala akong third Wala eye. kami third eye. Yung anak ko lang kasi nung nakausap ko yung mas nakakabatang kapatid ko, sinabi niya na may mga matinding manggagamot yung at saka yung mother ko, nasabi daw sa kanya na nag-ano siya, parang sa atin, di ba, pagka nabati ka daw, ginagawa ng luya, nakakagamot siya. May Sabi ko, baka contamination. Baka, baka nakaano yung anak ko. Kasi dalawa sila eh. Yung dalawang babae kong anak, pareho may third eye. Yung sa mga lalaki, meron din. Yung tatlong anak ko tatlong anak ko pala, apat yung anak ko eh. Yung isa na close amin, wala siya third eye, wala siya nakikita. Paano niyo po, tanong ko lang po, paano niyo nalaman na may third eye? Kasi ang makaka-diagnose niyo yung exorcist priest lang eh. So paano niyo nalaman? Hindi sinasabi kasi sa akin, sabi niya, Dad, maliit pa, sabi niya, Dad, did you see somebody sitting on the couch? Sabi ko, where? Tinignan ko ganyan, wala. Sabi niya, sabi ko, anong dress niya? Sabi niya, it's old time, sabi niya. They are just sitting. Mga old American. So, nag-umpisa akong magdasal, dineliverance kong bahay, nagdasal. So, hindi na nila masyado nakikita. Nasa labas lang nila nakikita. Lalo na po ngayon kasi, ang problema kasi kayo, kumbaga, nag-continuous kayo sa Catholic faith nyo.
tapos nanonood pa kayo ng punto por punto. Kaya siguro kayo hindi masyadong naano sa ganyan. Ang naging problema nakikita po natin dito is yung mga anak nyo pa na-convert pa lalo na, no? So, lalo lumala ngayon na sitwasyon kasi lalong hindi sila maniniwala sa deliverance at sa exorcism, no? So, ang pwede natin po mai-advise ngayon, actually, sabi nga ni Bro Wendell, dapat nandun yung willingness, no? But, Yun ang problema. the last resort that we can do right now po is just keep praying for them. Kasi ang pinaka main ano diyan yung willingness kahit na although even me, halimbawa yung mga kapatid ko may ganito nangyayari, sabi nga pati nga yung mga anak niya live in, sabi ko ngayon nagkakaproblema na malaki kasi lahat ng ano niya hindi rin kasal sa pare. So pag sinasabi ko yon, no, minsan umuoo lang pero hindi naman sinasabi. In other words, yung willingness ng kapatid ko pag ayaw nila, ako po hindi ko na pinapansin masyado yun. Why? Kasi may free will sila So the problem is we cannot even Jesus, hindi niya po makontrol lahat yan Pati si Judas, hindi niya na-control. So the only thing that we can do is try your best of course to talk to them and then about yung third eye niya, gusto mo bang maalis? Gusto mo bang willing ka ba? Doon muna, yung bang positive lang. Willing ka ba? And then that's the time na, yes, gusto ko na maalis to, mama. Nahihirapan na ako kahit saan ako pumunta. May nakikita ako. Are you willing to remove those kind of yung mga bad spirits na yan? Pag sinabi niyang willing, dalawa lang yan Pag willing po siya, and then help them to go to bring them to the exorcist priest. Okay, yun po ang first steps natin. Talk to them with love and honesty, and sabihin niyo po yung sitwasyon at sabihin niyo na alam niyo yung gagawin niyo, and then we can help you. Sabihin niyo lang na we can help. May alam kaming ganito, and then if you're willing na ma-remove lahat po ng mga anak niyo. Pag gusto niyo pong ma-remove lahat yan, okay, pag willing. Okay, talk to the priest naman ngayon, exorcist priest. Then, that's the time, swerte po tayo pag umuo sila doon. Yun na po yung umpisa. Yun ang pinakamaganda. Opo, Okay, yun na po yung umpisa nun. Brother Angel, kasi ang first step, nagawa ko na. Ang isa willing, sa tatlo, dalawa ang willing. Yung isa na itong nag-convert na Muslim, dahil sa asawa niya, hindi siya sabi niya, it's a gift. Kasi sabi nga daw ng asawa niya. Kasi nakikita niya nga daw yung espiritu, iba nga gustong-gusto makakita. Siya hindi na niya kailangan magagawa ng kung ano man. Nakikita niya na kagad. Nawawarn siya. She is forewarned. Yun ang sabi sa kanya ng Muslim niya na asawa. Palagi kami hindi nga kami nagkikita eye to eye ng asawa niya kasi inaano ko yan I'm trying to anyway. Yun ang ang naging dahilan. Tapos yung pangalawa, ang pangalawang step na pumunta ako sa pare. Okay, sa St. Eugene mismo, walang exorcist priest. But every summer, bago mag-summer, nag-i-invite sila ng mga priest galing sa labas. Ngayon, mayroon akong nakausap, Ghana priest siya, galing sa Ghana, na siya muna nag-relieve sa pare namin na nagbabakasyon. He understand exorcism. Pero demonology ang he's not an exorcist, but he studied demonology. So sabi niya, alam mo, sabi niya yung deliverance, being the head of the family, dapat i-continue mo yun kasi anak mo sila, sabi niya. You have the full authority on them. Yes sabi po. ko, they don't know. Sabi niya, you just continue because they are still part of your family. Sabi ko, yung walang follow-up pag nag-reaction sila, tapos basta na lang sila nagagalit sa amin. Sabi niya, God has His way, sabi niya. Just continue it. Yun ang advice sa akin na hindi alam ni Helen. So,
kaya hindi ako sayang hindi ko naabutan si brother Windel. Sana siya kang ang natanong ko ng gusto. Anyway, thank you Ayun sa po. advice mo. Nandiyan po yata si Bro Wendell kapatid for the last message. Bro Wendell, yung last message niya yata sa iyo, Bro Wendell. Yes, kapatid, ipatuloy mo lang pag-deliverance, no? Pero ito, no? Kung open talaga ang psychic abilities, lalo na pag nagsimula yan sa bata pa, malalim na yan. Dapat na yan ng Office of Exorcism. Dahil pag nasa ikatlong level na ng psychic abilities, hindi basta-basta yan na mapaalis. Yung head possessor ay mananatili talaga yan sa kanyang katawan dahil yung mga lower rank ang unang aalis. Ang high rank na head possessor mananatili ayon sa mga eksperto. Bakit? Kung mapaalis yung head possessor ay di na makapasok yung mga lower rank. Kaya pinakahuli yung high rank. Kaya yun ang dahilan na kailangan talaga ang solemn exorcism at series pa, no? Depende sa lalim ng kaniyang psychic abilities at mahaba ang process diyan, lalo na siya ay nasa ibang pananampalataya. Wala na silang sacramentals, wala pang sakramento, at nasa ibang pananampalataya pa. Mataas talaga ang process, no? So pray for the conversion, for his conversion. Dahil makapangyarihan ang mga panalangin ng mga bagulang. At wag lang i-curse kung magalit dahil talagang mag-apekto talaga yan sa kanila. Bro Wendell, in other words, yung sinabi nung demono, yung sinasabi niya parang exorcist priest dyan sa lugar nila is, yung sinasabi niya sa yung parents kayo pwede, medyo malabo po yata yun kapatid kasi malalim na yung parang yun nga, ang pinaka rito is sana willing sila. Ang kailangan na po talaga i-process na kapatid, malalim na po eh. Exorcist priest na po talaga ang kailangan natin dito, ASAP, bago lumala kasi bata pa kanyo mayroon ng third eye. Kailangan na po natin dito talaga exorcist priest kapatid. Hindi na nakakayanan ng deliverance prayer nyo po. So yun lang po, focus po tayo dun sa willing muna, no? Later na siguro yung mga mahirap i-convince. Focus muna tayo sa and then siguro make sure na lang ASAP po yung sinasabi mong malalim ng third eye, sana pray natin willing siya. Exorcist priest po talaga, solemn exorcism ang kailangan kapatid. Thank you po. Thank you po, brother. Okay. Ate Helen. Salamat, brother Brendan. Salamat. At we're going back to the Philippines. We're going to Bohol to visit you. Gana po, are you in Guam? Hindi po, nandito po kami sa New York ngayon. Uuwi po kami sa Lunes. Okay po. Bisita po kami sa Bohol. Hello nyo. Okay, Sige, brother. si Helen and sa kanyang buting asawa.